6:02 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Habang nababahala ang ilang ahensya ng pamahalaan at cybersecurity sa report na nagsasagawa ang suspected Chinese firms ng recruitment sa mga dati at aktibong sundalong Pinoy, inatake naman ng 3 hackers ang computer system ng Bureau of Customs. Nadagdag po ang Bureau of Customs sa listahan ng mga ahensya ng gobyerno na napasok ng mga hackers na ayon sa Deep Web Connect ay nakompromiso ang personal data ng mahigit sa 2,000 empleyado nito at halos 80,000 kliyente na nakikipagtransaksyon sa ahensya. Tinukoy po ng nasabing tech watchdog ang mga grupong responsable sa pag-hack sa BOC, kabilang ang Death Note Hackers PH, Philippine Hacking University at Excommunicado na dating umatake sa mga computer system ng AMA Education System at STI College. Ayon po sa DICT, partikular na tinarget ng mga hackers ang BOC reporting system na siyang nagsisilbing communication line. Ano? Siyang nagsisilbing communication line ng iba't ibang unit ng ahensya na may hawak ng mga impormasyon kabilang ang cargo movements. Isyu ng katotohanan. 2x2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, Bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Sabi siguro, kapapasok nyo lang Friday na. Saka kami, talaga, kung kailan walang pasok, saka kami pumapasok. Yan ang manahin nyo. Ayan, manahin nyo. Walang pasok ngayon, ha? Walang pasok ngayon, regular holiday. At saka, Pag tinawag na regular holiday, yan ba yung walang ice cream sa ibabaw? Walang yan? ice cream sa ibabaw. Pero pula sa kalendaryo ito. Pula sa kumbachero. kalendaryo. At sabi nga ni Secretary Bienvenido Laguesma ng Department of Labor ay double pay. Double pay. Kaya si Mother dito, ang ganda ng suot, Kaya nakabulak-lakin eh. Kaya pala palundag-lundag pa rin kanina, no? Palundag-lundag. Hindi pala bulak-lakin yan. Parang decolores lang, no? Decolores. Kaya pala palundag-lundag doon kanina. Double pay pa lang. Double yun. pay ngayon. So sa lahat po ng mga papasok ngayon ay double pay kayo. Ito ang pinakamasarap kong bachero. Papasok ka sa trabaho.
Yung may trabaho. May Yung trabaho. may trabaho. Mm. Double pay ka na, wala pang traffic. Napakaluwag po ng Luwag. traffic. Normally, kapag galing tayong Quezon City, tansyahin mo na mga 1 oras yan eh. Oo, kulang-kulang isang oras yan. Kulang 1 oras. Kahit na madilim pa, maagang maaga. Totoo. Ngayon, ang aga mo rito eh. Gulat na gulat ako sa iyo. Nakatulog pa nga ako sa, Di mo na. sa labas eh. Ayan ang sinasabi natin. Kaya samantalahin ang pagkakataon, yung pong may mga pasok, okay lang yan. Okay lang yan. At special kayo ngayon, kahit hindi special holiday, dahil meron po kayong dagdag na 100% off Ayan. on top of Ayan. your already 100% na sweldo. At kung kayo naman minabuti ninyong magbakasyon, umuwi sa inyong mga probinsya na malapit lang, wala kayong dapat alalahanin dahil meron pa rin kayong matatanggap na 100%. Yan ang tindi naman. Talaga, Iba ka talaga. Dahil ngayon ay holiday, yung iba niyan ididiretso na hanggang bukas. Na. Dahil another holiday. Ganun. Matindi. Special nga lang yun. Special holiday. Kaya lang, may isang dapat maintindihan to ng mga empleyado at pati ng mga employer. Kung kahapon pala, nagsakit-sakitan ka. Ayan. Okay, hindi ka pumasok dahil sabi mo ipit. Hindi ka pumasok kahapon. Tapos ngayong araw na ito. 7. Ngayong araw na ito. Pula sa kalendaryo yung kahapon Yung kahapon. Baka linggo yung nakita mo. Linggo nga. Baka lang may mabigla tayo Baka mabigla mo. Pagka pala hindi ka pumasok kahapon, yung mga benepisyo na para sa mga pumasok kahapon, ngayong araw na to, ay hindi mo matatanggap. Ganun ba yun? Mother, ganun pala yun? Ganun pala yun? Narinig mo ba? Hindi nga. Halika nga dito, Mother. Kasi importante ito, ha? Parang nakalilito yun, ha? Kung ikaw pala hindi pumasok kahapon, hindi nila ma-avail yung 200% na. Ngayon, yung 200% ngayon. Hindi, yung yung 100%. Kapag ka umabsent ka rin ngayon, ibig sabihin hindi ka pumasok ngayon, wala kang additional 100%. Hindi ka pa suswelduhin. Wala ka sweldo? Wala ka sweldo. Pag hindi ka pumasok kahapon? Pag hindi ka pumasok kahapon. May ganun pala. Hindi natin alam yun, ha? Kaya nga baka pwedeng makausap. Patawagan mo nga uli si isa pa ka mo. Baka naman bagong gising lang si Secretary. Baka ngayon medyo nalito lang. Kanina, ganun ba yun? Bakit yung mga empleyado ko wala namang ganun. Naisahan yata nila ako yan. Pero kung ikaw ay naka-official leave o nakapag-file ka ng leave kahapon ayon kay Secretary, pag official leave ay pwede kang makatanggap ng 100% ibig sabihin nakapagpaalam ka, gano'n. Kasi paalam lang naman ang leave, di ba? Kahit na ikaw ay meron ng 15 days na sick leave, 15 days na vacation leave. Kailangan magpaalam ka pa rin. Magpasabi ka kung pa rin. kahapon kumbatsero hindi ka pumasok dahil biglang sumakit ang tiyan mo. Sick leave yun. Sick leave yun. Nagsakit-sakitan ka. Hindi. Ito pala, ang sabi ni Secretary, kung hindi ka nag-file kahapon ng leave with pay, dapat naka-official leave with pay ka kahapon. Hindi, mamaya kakausapin natin si Secretary. Ayaw mo nun, ha? Parang ayoko ng ganun. Ayaw mo, ha? Ayoko ng ganun. Ito mo, napasuntok. Napasuntok pa eh. Hindi ko alam. Ganun talaga eh. Kaya sayang din yung 100% yan pag hindi ka pumasok ngayon, ha? Di ba? Yun ang alam ko eh. Ako din eh. Kaya nga nagulat ako nung pinapaliwanag nyo kay baka nga bagong gising si Secretary. Sige, mamaya. Tingnan natin. 100%. Si Chavit Singson, magbibigay siya ng 100,000. 100,000. Doon sa nanghuli sa kanya. Doon ba lang sa nanghuli sa kanya o sa buong MMDA yun? Kalit naman ng 100,000 kung buong MMDA. Pang ano lang, pandagdag lang sa budget ng mga traffic enforcers natin. Maliit eh. Kasi kung doon sa traffic enforcer lang na yun, hindi ba gaganahan nga manghuli? Yung isang yun. Kung sa lahat yun, lalo silang gaganahan.
Lahat sila. Pagka hinati mo yun, hindi na mararamdaman yun. Hindi, tigpipiso sila. Sa dami ng mga... Hindi na Ang tanong ngayon ay, dapat bang tanggapin ng MMDA Ayan, yung oo. 100,000 Tawagan mo si Chairman, pesos na yan? tawagan mo rin si Chairman. Na 100,000 pesos na, ano ba tawag doon? Pabuya. Pabuya, dahil hinuli siya. Dahil hinuli siya. Dahil hinuli mo ako, bibigyan kitang pabuya. Pwede bang dumaan ka ulit dyan, Manong Chabit? Daan ka lang, araw-araw ka lang dumaan dyan, Manong. Oo, at huhulihin ka lagi. Oo. Tapos merong 100,000 lagi. Oo. Nagsosorry naman si Mayor. Pwede niya siyang dumaan dito, hulihin natin siya. Pwede rin daw dito. Lahat na. Pwede rin daw dito. Magaan kasi doon sa mga may pera, yung mumultahan ka lang. Dumaan ka, hinuli ka, mumultahan ka, pero kung ang gagawin ng MMDA ay pababalikin ka din sa hinuli ka. Bawal dumaan dyan. Lumabas ka. Hindi sulit yung multa. Hindi sulit. pero kung mumulta, kung dadaan ka doon, magbabayad ka, pwede rin pa. Oo, pwede nga. Pwede rin Ako pala, bayad ako sa ganun. Huhulihin ka lang. Tapos padadaanin ka na. Padadaanin ka hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo na. Hanggang sa dulo na. Baka pwedeng pagkakitaan ng MMDA nga pwede. pa yan. Paano kaya yan? Kapag sa second offense, pataas ba ng pataas yan? 200,000 na ba ang kailangan? Hindi, ang tinutukoy ko kung batsero, okay, merong EDSA busway dito. May EDSA busway. Ngayon, kung talagang ikay nagmamadali, kung ikay talaga, meron kang business meeting. Meron kang business meeting, meron kang appointment. Tapos may pambayad ka naman. Sasabihin namin, kung gusto mo talagang dumaan dito, nagmamadali ka talaga, magbayad ka ng 20,000 pesos. Ayan, Gawing revenue generating ng gobyerno. Pandagdag sa pambili ng tubig. Pambili ng tubig sa sobrang init. Sobrang init. Pwede yun kayo ba? Payag ba kayo sa ganon? Tinan nyo na. Parang toll. Parang may toll. may toll, ano? Para dun sa mga kayang gumastos. Kasi merong mga ganyan na sa sobrang importante, sobrang halaga ng meeting niya na yun. Ay business meeting, magkakapirmahan ng kontrata. Kapag hindi siya makarating on time, malaki mawawala. So yung magkano lang yung 20 mil, 20 mil, di ba? Palagay ko magandang i-consider yan ni Chairman Don Artes, ano? Ayos, Chairman. Chairman, magandang morning. Ay nako, yan po ay ilan lang sa mga total naman holiday ngayon. Wala naman siguro kayong gagawin. Mukhang natulog po uli si Secretary, sabi niya. Sabi siguro ni Secretary, holiday ngayon eh. Holiday ngayon. Alam ka naman na matulog. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Talaga palang hindi mapilit tong si VP Sara na magsalita tungkol sa West Philippine Sea. Ganun ba? Ayaw talaga ni VP kahit Sara. na anong comment? Kahit na sabi niya, ngayon nga tuwing mahuhuli siya ng media, tinatanong sa kanya yun eh. Sabi ni VP Sara, no comment. No comment? No Bakit? comment. Ayaw niya mag-comment kasi daw, nagsalita na daw yung kapatid niya. Sinong kapatid Si niya? Pulong. Si Congressman si Pulong. Congressman Nasabi na daw ni Pulong kung ano yung nailatag na daw ni Pulong. Kung ano yung dapat na isagot doon. Hindi, magkaiba si Pulong na isang kongresista sa Vice President. Actually, kung batsero, yan nga din yung aking asan ba yung kay VP Sara? Kung ang isang tao ay isa lang pangkaraniwang mamamayan na walang posisyon sa gobyerno, pwede siguro hindi natin pwedeng mapilit 'yun. Na magbigay ng posisyon. Pero ang isang humahawak ng pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa, kapag tinanong tungkol sa napakalagang issue ng West Philippine Sea, kailangan meron kang paninindigan dyan. Ito ang sagot ni, meron kang posisyon dyan. Ni VP Sara Combaciero nung tanungin ng mga makukulit na mga media. Sabi niya, no comment. Yan po ang sinabi ni VP Sara. No comment. No comment. Baka naman sa mga nakaraan nakapag-comment na siya, kaya ngayon no comment na lang. Wala Ang sabi Wala niya, talaga? Ang sabi niya Combaciero, I think... Ako ay nag-isip.
comprehensive na yung statement ni Kong Paulo Duterte about me and the West Philippine Sea. Oh, nung sabihin ba ni Kong Pulong yun, sinabi niyang ito ang posisyon namin ng aking kapatid. Hindi rin eh. Oh. Sinabi lang ni Pulong Combachero na it was not the job of the Vice President and the Secretary of Education to demonize China or any country for that matter. Narinig mo ba yun? Kapag ba nagsalita sila, i-demonize kagad. Kaya ang sabi pa niya, the question, ang tanong, on the actions of Chinese vessels in the West Philippine Sea, sa mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea, should be directed to the Chief Architect of Foreign Policy, ang tinutukoy niya ay si Pangulong Bongbong Marcos, the Secretary of National Defense, and the Secretary of Foreign Affairs. Sabi so, ni parang iwas. Yun ang sinasabi ni Pulong. Yun ang sinabi ni Pulong na ang sabi naman ni VP Sara, yun na yun. Comprehensive na. I think the statement of Kong Paulo Duterte about me and the West Philippine Sea is comprehensive. Ayan po, no comment po. Kaya ang sabi po ng parang mahirap tanggapin yun. Ako hindi ko basta-basta matatanggap yung ganong sagot ng isang humahawak ng pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa sa isang importanteng issue sa lahat ng mamamayang Pilipino. Actually, Kumbachero, dati hindi ito importanteng issue sa mga mamamayan, pero nung nakita na nila kung paano po binubuli ng China ang ating mga vessels, Filipino vessels, kung paano binobomba ng tubig. Ngayon, importante na sa mga Pilipino to. Kung paano may mga nasaktan na mga kabahagi ng resupply mission, kung paano nila pinaikot yung isang maliit na barko sa pamamagitan lang ng water cannon, ay parang kapag ikaw ay nasa gobyerno, napaka sama naman na ikaw ay sasagot mo lang, no comment. Lalo na kung meron kang sinumpaan Meron kang sinumpaan bilang isang pinuno ng bansa. Kaya baka naman wala lang sa mood si VP Sara nung mga pagkakataong ngayon. Baka sa mga susunod. Madam Vice President. Inuulit po namin, ako personal, hindi ko matatanggap ng isang Vice President natin, ganun lang ang magiging sagot sa isang napakahalagang issue na kinasasangkutan ng buong bansa ng ating bansa, lalo na't ang pinag-uusapan dito ay sovereignty ng ating bansa. Kaya nga parang narinig ka ni Akbayan Party President Rafaela David. Sino siya? Si Rafaela David ay presidente pala ng Akbayan Party. Okay. Ang sabi niya, Kumbachero, yun daw sagot ni VP Sara na ito na no comment. Ang tawag niya dito ay the most traitorous two words uttered by the second highest leader of the land. Yung dalawang salita daw na yun. Matindi naman yun. Matindi. Most traitorous. Most traitorous two words. Dalawang salitang napaka-traidor. Parang ganun ang dating. Ganun yun, Kumbachero. Mas matindi pa lang magsalita itong masakit pa lang magsalita. Mas masakit pa lang itong babae na to. Hindi ba ito yung nagpupunta sa West Philippine Sea, yung nagbibiyahe sila, yung may mission? Sila pala yun. Yung nung December, hindi ba? Magdadala sila ng Yun, mga kababayan. Lalo pa daw at ngayon ay araw ng kagitingan. Dapat nagpapakita tayong lahat ng kagitingan. Lalo pat ito yung ginugunitan natin, yung kabayanihan, katapangan at kagitingan ng ating mga bayaning nakipaglaban sa mga manunupil. Ang sabi sa ating pambansang awit, sa manlulupig, di ka pa sisiil.
Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. 2x2. Totoo naman, kumbatsero, na ang presidente ang architect of chief architect ng ating foreign policy. Totoo naman po yun eh. Hindi po mababali yun. Kaya lang, ang tanong yung bang foreign policy ng Pangulo ay iyong sinusuportahan o hindi? Oo. Ganun lang kasimple. Kapag hindi mo sinusuportahan, lalo pa at ikaw ay nasa gabinete ng Pangulo, mukhang mako-question talaga, kumbatsero, yung no comment. Yung no comment talaga na sagot ni VP Sara Duterte. Pwede naman kasing ang isang vice president wala sa gabinete. Sa mga nakaraan nangyayari na ho 'yun. Lalo na't kung hindi magkasundo at talaga namang hindi magkasundo ever since ang nakaupong presidente at vice presidente. Sa halip na tumanggap ng cabinet position, mananatili siyang vice president nang walang hinahawakang cabinet position. At hindi niya, lalo na kung magkaiba nga sila ng opinion sa maraming bagay. Totoo, kumbatsero, kasi hindi mo obligasyon ngayon na sumang-ayon sa Pangulo. Hindi. Kapag hindi ka miyembro ng gabinete. At kung talagang ayaw mo, sa mga posisyon, mga deklarasyon at mga paninindigan ng sitting president o ng administration, malaya kang umalis sa gabinete. Totoo yun, kumbatsero. Hintayin natin kung ano mga magiging development dito po sa issue na ito ng West Philippine Sea. Oras po natin, Aji Ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam Diapsa, 6:23 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! CS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na ang ating ACS headlines. MRT3, LRT2 may libreng sakay ngayong araw ng Kagitingan. Singil sa kuryente ng Meralco, bababa ng halos piso kada kilowatt hour ngayong Abril. Araw ng Kagitingan, sinalubong ng oil price hike. Bilang ng mga Pilipino na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, mas marami kaysa kay VP Sara at sa mga Duterte. Sa mga Duterte, ayon sa Okta Survey. Babaeng biktima ng hindi salvage to summary execution to. Natagpuan sa loob ng Balikbayan Back sa Tondo, Maynila. At 4 na taong gulang na batang lalaki patay nang mahulog sa 27th floor ng isang kondo sa Cebu. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Good news sa mga pasahero na sasakay ng MRT3 at LRT2. Libre po ngayong araw ng Kagitingan. Ayon sa DOTR, ang mga pasahero ng MRT3 ay maaaring maka-avail ng free ride sa peak hours ng railway mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 hanggang alas 7 ng gabi.
Ang LRT2 ay may libreng sakay din sa katulad na oras ng MRT3. Ang kay Attorney Hernando Cabrera, administrador ng LRTA, ito ang kanilang paraan ng pagbibigay parangal sa mga veterano at modernong bayani ng bansa. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang free rides ng MRT3 at LRT2 sa mga veterano at kanilang kasama na nagsimula noong April 5 hanggang bukas, April 11 bilang pakikisa nila sa selebrasyon ng Philippine Veterans Week. Sa isa pa nating good news, bababa ng halos piso kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Abril. Malaki ito, kumbachero, per kilowatt hour eh. Iba talaga itong may-ari ng Meralco eh. Oo. Si Joe Saldarriaga. Si Manong Joe. Ayon sa Meralco, nasa 99 centavos per kilowatt hour ang ibababa ng halaga ng kuryente dahil sa mas mababang generation at transmission charges. Ayun. Dahil pala sa generation and transmission. Yun. Ayan. Hindi dahil sa Meralco. Hindi dahil sa nagbaba ang Meralco ng charges ng nila. distribution charges. Ayan. Katumbas daw po ito ng halos 198 pesos na kabawasan sa babayaran kung ang konsumo ay umaabot ng 200 kilowatt per hour habang halos 500 naman ang ibababa kapag ang consumption nyo sa kuryente ay umaabot ng 500 kilowatts. Yun. Ayos. 6:34 ng umaga. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon. Gising na. At sa atin namang bad news. Nako, ayan na. Sinalubong ng mahigit pisong taas presyo sa produktong petrolyo ang araw ng kagitingan. Bad news nga yan. Sa anunsyo ng mga oil company, aabot sa 1.55 kada litro. Aray. Ang taas sa presyo sa diesel. Aray ko po. Tayo pala to, kumbatsero. Oo nga. 1.10 sa gasolina at 1.40 naman sa gaas o kerosene. Ito ay bunga ng panibagong paggalaw ng presyo ng crudo sa world market sa nakalipas na 4 na araw. Alas 6:35 ang ating oras na imbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Mas maraming Pilipino ang sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos kumpara, ito po, isa pong pagtutuwid mula sa ating headline kanina, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan. So ang survey ay sa pagitan ng sitting president and of the former president. Batay sa survey ng Okta Research noong March 11 hanggang March 14, nakakuha si BBM ng 31% na suporta habang si dating Pangulong Duterte ay nakakuha lamang ng 20%. Isinagawa ang survey sa panahon ng mainit na girian sa pagitan ni Duterte at Marcos sa issue ng charter change. Binabasa ko itong tugon ng masa survey ng Okta Research Kumbatsero. Ang survey pala ay ganito. More adult Filipinos support President Marcos and his administration than the Duterte family and their political allies. Ayun. So parang kaya mga Duterte ito hindi lang si dating Pangulong Duterte. Ayun. Kasi nga ang nung kainitan ng girian hindi lang naman si former President Digong ang nagsasalita. Si Pulong. Si Baste. At yung mga kapanalig. Kasama si Senator Amy. Ayun, si Senator Amy. Tama ka kumbatsero. Diba? Tama ka doon kumbatsero. So si VP Sara hindi kasama dito sa survey na ito. Ayun. Kung sasabihin niya, hindi naman ako bumabanat. Wala naman siyang sinabing masama noon laban kay BBM. Hindi lang niya hinadlangan yung kanyang mga kapatid. Yun, kahit nandoon siya sa venue. Ayun. Yun lang. Naalala ko lang. Samantala, alas 6:37 na ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Isang balikbayan box na naglalaman ng katawan ng isang babae ang natagpuan ng isang tricycle driver sa isang madilim na lugar sa Kapulong, Tondo, Maynila. Sa investigasyon ng Manila Police Homicide Division, inihinalang biktima ng salvaging. Paano ba natin Paano ba natin itutuwid yun? Wala natin gamitin yung salvage. Kasi pinagtatawanan tayo ng mga bata eh. Sabi ng mga bata, hindi ba ibig sabihin ng salvage ililigtas mo? To salvage is to save.
Biktima ng summary execution ang biktima na nakabalot ng packing tape ang buong katawan, nakasuot ng kulay asul at puting stripes t-shirt, short pants na maong at nakapaa. Ang tricycle driver na may alias B-Boy ang nakakita sa Balikbayan Box at isang nag-report sa barangay 109 na nakakasakop sa lugar. At merong follow-up report tungkol dito si RH27 Noche Kaka sa Tondo, Maynila. Kami, Noche! Sa Jerry at Katunying, katabi natin ngayon ang chairman ng barangay 109 dito sa Kapulong Tondo, Maynila. Kaugnay nga doon sa isang babae na natagpuan na balot ng tape yung buong katawan at nakasilid sa isang karton at itinapon dito sa kanyang area of responsibility. Chairman, live po tayo sa DCRH Worldwide. Kasama natin si Jerry at Katunying sa DOS4 sa DCRH. Ano po ang update dito sa insidente kung saan sa lugar po ninyo natagpuan yung karton na inakalang Balikbayan Box? Good morning ho sa inyo dalawang mga idol. Good morning, Chairman. Good morning po, Chairman. Good morning po. Apo. Natagpuan po kasi na residente ko yung box na yan dyan sa Kapulong Highway. Akala niya po parcel, pinuha at pinapok po dito sa may bandang iskinita namin. Ngayon, nung binuksan niya po, inaano niya na parang tao nga yung laman. At ang ginawa niya, pumunta sa barangay, sinabi sa kagawad ko at sa aking exo. Pinuntahan naman ako ng exo sa bahay at sinabi sa akin na parang may bangkay nga raw pong tinapon sa lugar namin. Puntahan nun namin at sinano ko, yun nga po, naano ko na parang bangkay nga. Kaya ginawa ko, tumawag na po ako sa hepe ng pulisya na nakakasakop sa amin at nagpadala po rito ng mga pulis para siyasapin yung karton. May identity po yan, Chairman, at yan kaya itaga dyan din sa inyo, yung victim? Yung biktima, ano sa amin, hindi yung taga rito sa amin yun. Dahil nung tinignan nung sa CCTV kung saan dumaan, ay nakita, dala na isang nakamotor, na single na motor, nakatali sa likod. Hindi lang po ang nakita namin na ano pa. Pero di ba mabigat din yan, isang taon ay sinilid sa karton? Mabigat din yan, Kapitan. Nasa 4'11 no, siguro ang height ng babae. Oo. May mga investigasyon na hong isinagawa para din matukoy kung sino yung victim, Chairman? Meron na po ito ng nagawang investigasyon. Wala lang po ngayon napapalo pa sa akin na feedback ko. Gaano ho kalaki yung kahon para mapagkasya ang isang tao? Bali binaluktot po yung tao. Naku po. Binalot po ng packaging tape. Talagang pinilit pagkasyahin, ano? Opo. Ganun nga po ang ginawa nila. Pag binalot ng karton, binalot po ng plastic. Ano po ang sabi sa inyo ng mga pulis sa tansya nila, mga gano'n na katagal na patayan? Ang tansya nila, yun din mula pang haliho ng Sabado hanggang doon sa gabi yun, pangyayari pa lang po yun. So bago pa? Opo, bago pa. Ay, sus, Mario Joseph, ano? Pero maganda. Kapaupan po, tsaka talagang po yung biktima. Ganun po. Hindi, ang kagandahan dyan sa barangay nyo, marami ng CCTV dyan. Parang puspos na ng CCTV lahat ng kalye, no? Opo. Kaya lang po yung nangyari yun, yung party po ng Kapulong, wala po ilaw dahil sa naging nangyaring sunog doon sa may barangay. Na-tsempuhan. Nawala na ilaw yung highway, doon siguro niya na isipan na itapon na yung bangkay. Ano ang pwedeng mapagkakilanlan? Ano ang suot para sa mga makamag-anakang naghahanap? Naka-t-shirt po siya, tapos nakamaong na shirt, may tattoo na sa may bandang kanan binti. May tatlong? May tattoo na. May tattoo? Bandang kanan binti po. Sa kanang binti. Tapos naka-t-shirt ng anong kulay po, Chairman? Parang stripe po na blue. Stripe na blue. Okay. Sige po. Thank you, Chairman. Chairman, salamat po. Salamat din po. Mabuhay po kayo. Yes, sir. Idol po. Sa Jerry Katunying, idol na idol kayo itong si Chairman. Kaya nung dumating tayo dito, talagang oo agad yung siyempre.
Sipag ni chairman, maaga pa, nandiyan na sa barangay hall kahit pista opisyal. Oh. Kahit yung update natin sa Manila Police District sa pamamagitan ni Captain Dennis Turla, may kumilala na doon sa victim at yung impormasyon na natanggap nila ay taga Tambunting, Santa Cruz, Maynila. Yung babae na hinihinalang biktima ng summary execution na itinapon dito sa Kapulong, Tondo, Maynila. Mula kananan sa Pilipinas, DCRH, ako sinati kakasultuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Noche. Susunod! Tito Boy! Si Manong Chavit. Mamimigay daw ng 100,000 sa nanghuli sa kanya. Aba, matindi. Yan po sa MMDA. Ang tanong, tatanggapin kaya? Ayan. Tatanggapin ba yan? At pwede bang tanggapin yan? Oo. Yan. At isang 4 na taong gulang na bata nahulog sa Naku kondo, 27th floor. Naku. Bakit? Naku. At paano na nangyari? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:44 ng umaga. This time check is... Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumpatsero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:50 na ng umaga, pinara at tinikita ng mga enforcer ng MMDA si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson matapos dumaan ang kanyang convoy sa EDSA busway sa Cubao, Quezon City. Ayon kay MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go, hindi tumanggi si Singson nang ito ay tikitan at sa halip ay sinabihan ng kanyang driver na isurrender ang kanyang lisensya. Simula November noong 2023, nagpatupad ng mas mahigpit na patakaran ng MMDA sa mga motoristang dumaraan sa EDSA bus lane at sinuman lalabag ay pagmumultahin. Teka, ano ba yung sasakyan ni... Na hanggang 30,000. Ano yung sasakyan na yun ni Manong Chavit? Parang armored. Oo nga, parang armored parang APC. Vehicle Armored Personnel Carrier. Parang gano'n ang itsura. Ewan ko lang. Hindi pala, ano sasakyan, no? Hindi ubra si chairman doon chairman ng barangay doon sa sa Albay. Oo, anong pangalan nun, Mother? Yung inambush? Yung inambush. Ito. Pero walang nasaktan sa kanila. Totoo. Intindi, no? Pala, ano klaseng sasakyan niya? Kilala mo ba yan? Photon ba yan? Palagi ko photon yan eh. O kaya Jetor. Jetor siguro. O baka Cherry Tigo yan. Ano pangalan ba? Ano pangalan ng sasakyan ulit? Kakaiba eh. Baka yan yung BMW. BMW yan? BMW daw eh. May ganyan palang BMW. Ang alam ko may congressman na BMW. Buhok mo, wig. Ayun. Kakaiba, no? At sabi nga po ni Manong Chavit, siya daw po yung nag-aalok ng 100,000 pesos sa mga traffic enforcers na humuli sa kanya. Ayan. Para lalong ganahan sa panghuhuli. Ayun. Antabayanan ho natin kung tatanggapin ba yan. At ano ba say dyan ni MMDA Chairman Ron Artes? Don Artes. Don. Mayaman na pala si Chairman. Don na pala. Ayan. Chairman, magandang morning. Magandang morning. Sentry daw. Ano ba talaga yung sasakyan ni Chavit? Puro tayo... Hindi natin kilala eh. Puro alien sa atin yung sasakyan ni Manong Chavit. Alas 6:52 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na mabudiha. Gising na ba kayo? Diyan sa Cebu, isang 4 na taong gulang na batang lalaki ang namatay nang mahulog mula sa 27th floor
ng isang condominium. Ayon kay Police Major Romeo Kaakoy, hepe ng Mabolo Police Station, bumagsak ang bata sa isang canopy sa ikatlong palapag ng gusali at naisugod pa ito sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival. Ikinalungkot ng Citrin Land Corporation ang insidente na naganap kahapon ng umaga. Sa isang pahayag ng management ng kondo, ikinalungkot nila ang insidente at handa silang makipagtulungan sa mga otoridad sa ginagawang investigasyon. Tiniyak din ng pamunuan, puro side to ng management. Ano ba nangyari? Yung pulis, may investigasyon siguro naman yung pulis. Walang binanggit kung paano nahulog yung bata. Wala bang harang yun? 4 na taong gulang. 4 na taong gulang. Ayon po sa Citrin Land Corporation na prioridad nila ang kaligtasan ng kanilang mga residente, bisita at mga staff. Kaya sila ay magpapatupad ng mga kinakailangang hakbang upang maiwasan maulit ang katulad na insidente. Parang PR nung nauna ang PR eh. Gusto natin malaman kung anong nangyari. 7 minuto na lang, mag-aalas 7 na. Inaasahang magpoposte ang Pilipinas ng pinakamabilis na economic growth sa buong ASEAN nations, plus 3 ngayong taon at sa 2025. Ayon sa Economic Outlook ng ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office, tinatayang lalago ng 6.3% ang ekonomiya ng bansa ngayong taon. Mas mataas ito kumpara sa 5.5% na economic growth noong 2023 at pasok sa 6 to 7% na target ng pamahalaan. Itutulak naman ang malakas na performance ng bansa ng malakas ding domestic demand sa gitna ng tumaas ng income ng households at investment activity. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ano ba nangyayari sa Metro Manila ngayon? Kailan? Ngayon. Susunod na. 6 minutes before 7. Balitang Maka-2. Manila ngayon. Metro Manila ngayon. Ano ba nangyayari sa Metro Manila? Puntahan nga natin si RH23 Edwin Duque. Meron daw lalaking nagtangkang umakyat sa poste ng kuryente sa Navotas. Bakit? Meralco lineman ba yan? Baka nga. 23 Edwin Duque. Come in, Edwin! Katujig, naibaba na itong lalaki at dito nawalan ng pag-asang mga pagtrabaho at mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Kaya naisipan itong umakyat sa poste ng Meralco sa tapat mismo halos nitong City Hall ng Navotas at harap ng Navotas Police Station. Nakilala suspect na si Arnold Dacal Magturgo, 42 years old, na umakyat sa poste kanina pang alas 2 na madaling araw hanggang sa mawala na supply ang kuryente. At kayo'y inasikaso na ito ng Meralco. Agad na responde ang Navotas Police at ang Bureau of Protection. Kaya naibaba ang suspect na ngayon nakatakdang sa ng kaso paglabag sa violation of Article 155 o alarm scandal. Inamin ang suspect na nakainom ito at kamakailan ay nakagamit din ng illegal na droga, kaya lumakas yung kanyang loob na akyatin itong napakataas na poste. Inamin ito na meron siyang kasong frustrated at murder sa Bataan at iba naman sa Leyte na sinasabi nitong acquitted na dahil hindi umano napatunayan. Sa initial verification ngayon ng Navotas Police ay nagkaroon din ng kaso ang suspect sa Malabon habang inaalam pa sa ibang lugar. Sinisiraan naman siya ng mga kakilala, kaibigan, kamag-anak dahil hindi siya nakatanggap ng trabaho at hindi makakuha ng police at FBI clearance. Kaya hindi siya nakakapaghanap ng trabaho at iniintindi ba nito ang Jerry Catunying yung ipapadalang tulong sa kanyang pamilya. Hindi man lang daw nakapagpapadala ng pera at iniintindi ba nito yung mga pangangailangan ng kanyang dalawang anak. Sa ngayon ay matino namang makausap. Pinasok ka natin dito sa mismo police station. Ako mismo yung nagtanong, halos masagot naman niya lahat ng katanungan na problema. Halatang medyo nakagamit o nakainom. Sabi niya kung hindi raw siya inawat, tatalo na sana to. Pero sabi naman ng Navotas Police,
Ayon dito kay... Ba't nyo inawat? Pambihira na. Ba't nyo inawat? Sabi ni... Matindi talaga mga pulis, no? Talagang kahit na nagdesisyon mo ng kitli ng buhay mo, aawatin pa rin talaga ng pulis, no? Sabi ng pulis, wala kang karapatang kitilin ang iyong buhay. Yun, matindi. Tama. Dito pa man din sa halos harap ng police station ginawa, sa may halos tapat din ng City Hall ng nabutas. Kaya ngayon ay kinukumpuni pa rin ng Meralco itong linya ng mga poste dahil nawala na supply ng kuryente siguro, pinatay sa main or para hindi madisgrasya itong suspect hanggang sa ito'y mapayapang may baba na ngayon pinapakapi na dito sa mismo ng police station upang mapahupa yung kanyang sabi nga nila mukhang stress kaya nagawa niya itong natangkang pagtalon sa poste ng Meralco. Pagpapatunayan na may kaso pang nakabinbin ito sa Leyte ayon kay Police Colonel Mario Cortez, idadalhin ito doon para maihatid para mapagsindihan kung ano mang kaso pa yung kanyang kinakasakutan. Wala pa rin dito sa Namuta sa Comparisar 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Alamin natin ang iba pang pangyayari sa Metro Manila mula kay Ivan Asiado. Kami Ivan! Narito na mga pinakahuling pangyayari sa Metro Manila ngayon. Sa Makati City, mas paikli na ang oras ng pasok sa mga pampublikong paaralan sa lungsod ngayong Abril para maiwasan ang mga pinakamainit na oras ng maghapon. Magsisimula ang morning sessions ng alas 6 hanggang alas 10 ng umaga habang alas 3:30 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi ang afternoon classes. Sa Maynila, tatargetin na rin ng clamping operations ng Manila Traffic and Parking Bureau o MTPB ang mga motorsiklong iligal na nakaparada simula Abril 15. Magtatagal ang clamping operations ng MTPB hanggang alas 5 ng hapon habang extended naman ang hanggang alas 8 ng gabi ang pag-claim ng mga nahuling motorsiklo. Sa Caloocan, pinag-aanda ng Meralco ang mga residente ng buong Franville 2 subdivision sa bayan ng Camarin dahil sa mangyayaring power interruption simula alas 9 ng umaga mamaya hanggang alas 3 ng hapon. At yan ang mga balita sa Metro Manila ngayon para sa kauna-unahan sa Pilipinas. DZRH, ito si Ivan Asiado. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Ivan, di ba pagka alas 3 ng hapon ay mainit pa din? Bon. Opo. Mainit po Ivan. yun. Hindi ba pagka alas 3 ng hapon, kainitan pa rin yun? Di ba ang pinakamainit nga no isang araw, alas 4 ng hapon. Mainit yung pa rin yun. Yung pinakamainit na heat index. Gulat ako . Pero yun daw ang klase sa Makati, alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Yung afternoon. Ayun yung magiging bagong oras ng afternoon classes dahil tinataya nila na yung kalagitnaan ng araw yung pinakamainit, yung tanghalin tapat, una hanggang alas 2. 3:30 pala, 3:30 hanggang 7:30 ng hapon. Hanggang 7:30. Talagang kailangan na natin gawan ng paraan tong init na to . Nag-iisip na, naging enterprising na ang ating mga LGU. Salamat, Ivan! Thank you, Ivan! Meron pa isa, kumbachero. 7:08 ang ating oras. Si Val Gonzales naman, mga barracks at shanties, compound ng DPWH sa Barangay Pinyan, QC nasunog. Naku po, init ng panahon. Narige 5. Val Gonzales. Coming Val! Jerry at Anthony, dalawang dating tindahan at barracks ng mga gwardyang tinupok ng apoy sa sunog na sumiklab sa kabanang EDSA. Malapit sa MRT GMA Kamuning Station kaninang madaling araw, tupok na tupok ang nabanggit na mga struktura na nasa compound ng DPWH Quezon City. Sa report ng Bureau of Fire Protection, dakong 1:30 kaninang madaling araw ng sumiklab ang apoy. Pero agad din namang nakontrol ang sunog matapos ang 20 minuto habang tuluyan na itong naapula dakong alas 2 ng madaling araw. Pagmamay-ari ng Social Security System o SSS ang malawak na compound kung saan umuupa
ang DPWH Quezon City 2nd Engineering District Office. Ayon kay Felix Ras, foreman ng DPWH QC, nagulat na lamang sila nang makitang malaki ng apoy. Inalam pa ng BFP kung anong sanhi ng sunog na umabot sa unang alarma. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2, si Jerry at si Anthony. Narito na, 2x2, hahataw ng todo. Urado ka, 2x2, ang katotohanan. Dala nila, 2x2, walang sinasamba pali. Maniwala ka, 2x2, hataw ng gusto, tol. Umasa ka, 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Merong nagpadala sa atin ng ano ba to, Ernie Kayok. Ernie Kayok? Ito ay research daw, search pag sinearch mo raw sa sa Google ba? Sa Google. Ang ibig sabihin daw ng salvage na malimit nating gamitin na pumaslang. Na pagka pinaslang ka ng wala kang kalaban-laban. Basta ikaw ay itinambak lang kung saan. Ang tawag natin dun, salvage Pero ang nakalagay dito, ang salvage, ibig sabihin, verb to rescue. To rescue. Ang karaniwang ginagamitan nito, ang pag sinasalvage ay yung mga barko na lumubog. Na lumubog sa gitna. Yan. To salvage is to rescue. Pero nakalagay sa pangalawang kahulugan ng salvage, Philippines. Dito sa atin, dahil sa sarili na nating kagagawan nito, to apprehend and execute a suspected criminal without trial. Yun na nga, yun. Kaya lang, ang tanong dahil ginagamit na ng media for the longest time, salvage victim, tinatanggap na ba natin yun? Mukhang yun na. Ganun ang nangyari. Ginagamit na natin yung salitang salvage. Binigyan na lang nila ng ganung pakahulugan dahil sa mga kano, hindi nila maintindihan Para maintindihan ng mga kano, ayun, isinama sa ngayon. Sabi siguro, ba't ba tawag ng mga Pilipino sa salvage yung mga summary executed salvage victim. Ayun, binigyan ho nila ng description kung paano natin sinasalarawan ang salvage, ang salvaging. Ayan. Ay, si Ka Jerry Labasa naman, ang sabi ay BMW nga daw pala yon, kumbatsero. Manong yung sasakyan ni Manong Chabit. Ang BMW ay Baluarte Motorworks. Ayan. Sila pala meron sariling gawa. Siguro yung pag bulletproof. Gawaan para i-bulletproof ang iyong sasakyan. Ayan, magiging Baluarte Motorworks. Kaya BMW. Magandang umaga pala kay Kuya Jem Signarosa ng Turks. Laban tayo dyan. Laban tayo Turks dyan, Kuya Jem. Happy birthday. Patikipin mo naman ng Turks ang mga taga DZRH. Sabi ni Malu ano ba lasa nun? Parang hindi mo alam Sige, huwag kang mag-alala Ate Malu. At ating lalambingin si Kuya Jem Signarosa. Birthday pa? Birthday. Happy birthday Kuya Jem Signarosa. At birthday din ni Kumbatsero, yung laging nagpupunta sa atin. Sino ba? Yung laging nagpupunta sa atin na si Ai ng Chooks. Si Miss Ai ng Chooks to Go. Happy birthday happy listening din kay Senator Tol Tolentino. Senator Tol, how are you? Ayun. Si Doc Louie Gutierrez ay birthday pala ngayon. Doc Louie, happy birthday. Ayan, wala ba tayo dyan? Oy, salamat sa mga nagme-message sa atin. Kahit na, ang maganda lang, pagka nagme-message kayo sa Facebook saka sa YouTube, sumali kayo sa ating talakayan ng matalinong talakayan. Wag lang yung kung ano-ano ba sinasabi. Yung ini-encourage natin ang matalinong pagtalakay sa mga usapin na pambayan. Halimbawa, yung pinag-uusapan natin kanina,
sang-ayon ba kayo na hindi umiimik si Vice President? No comment siya sa issue ng West Philippine Sea. Hindi sabihin niyo kung hindi kami sang-ayon dyan. Okay sabihin, dapat lang. Ganun ang ating talakayan. Maganda yung ating meron bang napupulot? Ayan, no? May napapakinabangan tayo. Sa issue ng kay Pastor Apollo Kibuloy, meron palang kondisyon si Pastor Kumbachero. Si Pastor Kibuloy daw po ay hindi siya magpapakita. Maliban na lang kung ang Marcos administration ay bigyan siya ng garantiya. At hindi lang basta-basta garantiya, written guarantee. Nakasulat na katibayan na na hindi raw po papayagan ng Pilipinas na makialam ang Amerika. Ayun. Dito sa kanyang kaso. Ayun. Pagpapakita daw siya, susuko daw siya. Pag meron ng ginawang ganong written guarantee ang Philippine government. Kaya nga, ano sabi ng Pangulo dyan? Sabi ho ng Pangulo, parang ano yan, yung wagging the dog. Tail wagging the dog. Tail wagging the dog. Parang pinaglalaroan ng ang gobyerno kung sino pa yung nasa ganung sitwasyon. Siya pa yung. Parang yung binanggit mo nung isang araw, merong isang maliit na tao na binugbog siya nung malaking tao. At tapak-tapak siya sa muka nung malaking tao. Sa leeg, naka ganun mabuti yung maliit na tao. Yung tuhod ng malaking tao. Nakatutok na ganun sa kanyang leeg habang siya ay nakahilata sa kalsada. Tapos ang sabi nung maliit na tao, "Lalaban ka pa?" Ano? Lalaban ka pa? Gano'n kong buhay ito. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy, 17 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw po ngayon ng Martes, 9 ng Abril 2024. Pista opisyal, double pay, walang pasok. Sa ulo ng ating mga paunahing balita, 4 na police intel sibak sa pagdukot sa 3 tao sa Laguna. Masayang inuman ng mag-ama na uwi sa saksakan sa lalawigan ng Quezon. Yole, may paglilinaw, yung hindi pumasok sa trabaho kahapon, hindi daw po entitled sa double pay ngayong araw ng kagitingan. First Lady Liza Marcos hindi na naide-date ni BBM dahil sa sobrang busy sa trabaho. Pinay kabilang sa mga nasawi sa sunog sa Dubai, 10 iba pang Pinoy sugatan. At 9 na OFWs naman na nasugatan sa magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan, nakalabas na ng ospital. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Sa detalye ng ating mga balita, sinibak sa pwesto ang 4 na intel officer ng PNP na isinasangkot sa pagdukot sa 3 katao na sa magkahiwalay na insidente sa Calamba at Los Baños sa Laguna. Iniugnay din ang 4 na intel officer sa 2 nawawala na natagpo ang nakaposas sa loob ng sementadong drum sa Lubo, Camarines Norte.
Hindi muna pinangalanan ng mga otoridad ang 4 na pulis na pawang mga tauhan ng Calamba Intelligence Division. Batay sa kuha ng CCTV noong January 11, nakitang dinukot ang 2 hindi pa nakikilala sa barangay Parian, Calamba City, Laguna. Noong March 28, muling nakitang nandukot ang mga suspect ng isang lalaki sa Los Baños City. Duguan naman ng isang 55 anyos na lalaki matapos pagsasaksakin ng sariling anak matapos ang matinding pagtatalo sa Unisan, Quezon. Kinilala ng Unisan Police ang biktima na si Rogelio Apostol at ang suspect naman ay ang kanyang 34 anyos na anak na si Romelito. Bago nangyari insidente, nagiinuman pa ang mag-ama bandang 10:30 ng gabi sa isang kubo sa barangay Tubas. Ngunit dahil sa isang maliit na pagtatalo, bigla umanong kumuha si Romelito ng isang itak at pinagtataga ang sariling ama. Agad namang naaresto ang suspect at kasalukuyang naharap sa kaso habang nasa ospital naman ang kanyang ama at patuloy na nagpapagaling. Hindi entitled sa double pay ang mga empleyadong nag-awol kahapon, Abril 8. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Labor Secretary Benny Laguesma na dapat pumasok ang empleyado kahapon o nag-file ng leave with pay. Ganon. Batay sa umiiral na batas, entitled sa magkasunod na 200% pay ang mga empleyadong papasok ngayong araw hanggang bukas na deklaradong regular holiday. Binibigyan ka ng insentibo para ma-avail mo yung benepisyo. Meron din siyang kondisyon, yung last working day ninyo, dapat pumasok ka before the regular holiday. Yun nga pala. Kaya mismo si Kong Angel na nagulat din eh. Di bale, hindi rin naman alam ng mga employers yan eh. Hindi alam ng mga employees, hindi alam ng mga employers. Alam mag-message sa akin yung HR eh. Sabi ng HR, hindi, alam namin yan. Bas kayo lang hindi nakakala. Ganon ba? Ini-implement ba nila? Ini-implement nila. So kapag ka pala hindi pumasok kahapon, ulitin natin hindi nag-file ng leave with pay. Kahapon. Leave. Oo. Leave with pay ay hindi ka so kung alam mong hindi ka papasok ng Lunes, nung Friday pa lang, nag-file ka na ng leave. Nag-file ka na ng leave. Leave with pay. With pay. Yung pala yun. Meron palang kondisyon yun. Meron pala. Para palang si pastor yun. Ayan, may dami kondisyon. Ngayon, 7:22 ng umaga. Samantala, hindi na raw po na ide-date ni Pangulong Bongbong Marcos si First Lady Liza Araneta Marcos dahil sa sobrang busy sa trabaho. Ayon sa Pangulo, kailangan niyang bumawi sa unang ginang pagbalik mula sa kanyang biyahe sa Amerika dahil nagtatampo na ito sa kanya. 2 date na anyang hindi nasipot. Aba, meron palang ganon. Dumating si First Lady, parang ganon. Tapos si BBM hindi dumating sa kanilang tagpuan. Parang magtatampo nga naman yun. Eksena sa pelikula yun. Magtatampo para nga naman. in-Indian mo, no? Para in-Indian mo. Yung bang nagbihis ng maganda. Tapos nagsindi pa ng kandila. Ayun, candlelight dinner, no? Tapos ready na yung kanilang ulam, yung ulam. Yung ulam. Pinasarap ko na nga. In-steak ko na. May ulam na. Ready na yung ulam. Tapos may kanin, Japanese rice. Tapos panay yung tingin sa salamin. Tapos panay yung makeup ng makeup. Tapos nito yung lip labi niya. Mga alas 7 ng gabi. Tapos dungaw siya ng dungaw. Siguro darating na. Darating na si Bong. Alas 8. Hindi, baka na traffic lang. Ayan. Silip uli sa bintana. Tapos mag-re-retouch na naman. Alas 9. Siguro naman may mga isang nakaharang na cabinet member. Biglang alas 10. Silip ulit. Hindi, darating pa siguro yun. Naiinit mo nga yung natin, yung ulam. Baka parating na. Alas 11. Ayan. May init na ulo. Nun. Pambira naman. Tinatabig-tabig na yung mga plato ron. Alas 12. Ayan. Ako. Makatulog na nga. Ayun. Tuwing Miyerkules pala ang kanilang date. Ayan. Matatandang sinabi ni First Lady na may regular date sila nga ni BBM sa isang linggo at kung hindi makalabas ay ipinagluluto ng Pangulo ang First Family. Alas 7:24 ang oras.
Sa ibayong dagat, kabilang isang Pilipina sa 5 namatay sa sunog sa isang residential tower sa Sharjah, Dubai. Mahigit 40 naman ang nasugatan sa trahedya, kabilang ang mister ng OFW at 9 na iba pang Pilipino. Ayon sa Philippine Consulate, binabantayan nila ang kalagayan ng asawa ng Pilipina na ngayon nasa ICU. Sa investigasyon ng lokal na otoridad, lumitaw na suffocation ang ikinamatay ng mga biktima. Nakalabas ng lahat ng ospital ang 9 na overseas Filipino workers na nasugatan mula sa nangyaring lindol sa Taiwan. Sa panayam ng DZRH kay MECO Chair Bebot Bello III, maayos na ang kalagayan ng mga biktima na pawang mga babae. Ilan anya sa mga pabrika sa Taiwan na naapektuhan ng pagyanig ay balik na sa operasyon, ngunit sakali anyang wala pang pasok ang iba sa mga factory workers ay walang dapat na ipag-alala dahil tuloy din ang kanilang sweldo. Apektuhan ng lindol. Pero ang sabi nga ninyo, tuloy sweldo. Walang problema. Tama po, Angelo. Tama ka dyan. No? Pero palagay ko ngayon, may mga iba nag-resume na. Ganun kabilis? Oo, meron yung pinuntahan ko na nag-resume na eh. Oo. Okay. So, yung deployment ng mga OFW natin for Taiwan, tuloy na rin? Hindi naman suspended. Tuloy-tuloy naman eh. Ayun, yan po si Kuya Angelo Palmones. Habang ini-interview ni MECO Chief Bebot Bello. Hindi, baligtad. Si MECO Chief Bebot Bello habang ini-interview ni Kong Angelo Palmones. Ayun. Susunod! Tito Boy! Sino itong veteranong TV host na lagi daw mainit ngayon ang ulo? Bakit? Bakit naman? Dahil siguro sa init ng panahon. Baka nga. Tatanggapin kaya ng MMDA ang alok na 100,000 pesos ng mayor ngayon siya, mayor ng Narbacan pero dating governor ng Ilocos Sur, Chavit Singson. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:25 Ginebra, San Miguel. Pangunahing balita. Alas 7:31 na po ng umaga. Kausapin nga natin ang hepe ng MMDA Special Operations Strike Force, si Sir Gabriel Go. Sir Gabriel, magandang morning. Magandang morning. Si Katunying po at saka si Jerry. Umaga po, Katunying and Sir Jerry, no? And of course, sa lahat po nakasubaybay sa programa natin yung pat. Oo. Ilan ho yung nanghuli kahapon kay kay Governor Chavit? Well, actually, ano po yan kasi it's part of our daily operation na nilalatagan po namin ang ating mga busway para ipatupad po ang tinatawag nating busway ordinance. So, normally, we operate at around more than 15 na enforcers. Una-una, kaya po ganun kadami dahil we are trying to avoid yung mga untoward instances or incidents na natatakbuhan po kami o hindi po kami hinihintuan. That's why marami po ang ating mga personnel na nag-ooperate po pag mga busway operations po natin. Nakalatag pala yan, kumbaga, iba-ibang pwesto. Pero ito pong kay Governor Chavit, saang eksaktong location po sila nahuli? Actually, namataan po siya, dyan po sa ilalim ng Cubao underpass. Paakon po dyan sa mga terminals ng mga buses. Dyan po sa 5-star, dyan po siya na mataan po. Yung sa underpass kasi wala nang barrier yan. Wala nang harang doon. Guhit na lang, Tama po. Pero pinalabas pala, Ito, nakikita ko sa video Pinatabi sa kanan, pinalabas doon sa busway. Yes. Normally po kasi, like in the case of the Cubao area, pag nahuhuli po ang mga motor or let's say mga sasakyan, pinapalabas po namin yan doon sa area kung saan hindi po makaka-istorbo ng traffic. Dahil unang-una, on a normal case, yung mga taong nahuhuli po dyan, it takes time po kasi. So nakikipag-usap po sila, they're trying to explain their side. So hindi namin sila pwedeng hulihin or iparahin mismo na nandun, makakaharang sa busway, dahil regular yung daan dyan ng mga bus So pag ang karaniwan ho pala, pag hinuli na, tinikita na, labas, hindi yung patutuloyin na rin sa hanggang dulo dahil hinuli mo na. Hinuli ka na kaya, nakamulta ka na. Saka hanggang monumento ako. Sige, hanggang muna. Hindi pala ganun, Sir Gab?
Hindi po. Kami pa naman nagbumungkahi ni Kumbachero dito na kung gusto mo talagang dumaan, kung may pambayad ka naman. Halimbawa ay may pambayad kang 20,000, nagmamadali ka. Gawin na nating toll lane. Yung pong special toll lane. Yung bus lane. Nung pala pagka hinuli nyo, labas ka. Ganun pala, Sir Gab? Yes po, lalabas po yan. Pero meron po kami mga instances or scenario na baka nakikita naman ng mga ibang motorista. Bakit yung mga pinapara, pinadediretso naman sa loob ng busway instead of hulihin. Tulad po dyan sa may Mega Mall area natin, northbound na bus state. Masyado po kasing busy dyan. Kaya ang ginagawa naman po namin, pag nahuli po kayo or nakita po kayo ng aming mga spotters na dumadaan sa bus lane sa ilalim ng short tunnel, yun po ay pinadediretso sa loob ng bus lane at doon po sa emergency bay tinitikitan naman. But after po kayo matikitan, palalabasin po namin kayo. Opo. It doesn't mean na natikitan na po kayo, it gives you the freedom to use the bus lane already. Hindi po yun. Hindi, katulad nga nun, halimbawa, tinikitan ninyo, tapos lumabas siya, maya-maya pumasok ulit siya sa loob. Sasabihin niya, hindi, may ticket na nga ako Nahuli na nga ako dun Nangyari po sa amin yan, Sir Jerry. Nahuli po namin siya before sa may short tunnel, sa may baseball. Pagdating po sa dulo, sa may Cubao, pumasok uli sa bus lane, sa busway. Yes, 2 ticket po. So hindi po pala pwede rito yung double jeopardy. Double jeopardy rule. Hanggat pasok ka ng pasok, huli ka ng huli. So paano po yun? 5,000 yun? Hindi na po 5,000. 10,000 po. Yun dahil second offense na niya yun. Second offense na. Pambira. Ganun pala ang mangyayari. Dito ho sa nangyari kay Mayor, dating Governor Chavit, nag-alok ho ng 100,000 pesos na, ano ba tawag doon? Parang incentive. Parang incentive. Doon sa mga traffic enforcers. Tatanggapin ho ba ito ng MMDA? Well, unang-una, Sir Jerry, Katunying, hindi naman po ako personally na kumbaga ni-reach out po ni Gov regarding po dyan. Ang sabi naman po niya is he will be reaching out to our chairman. So, in that case po, I leave it to the higher management or the higher authority to decide on that matter po. Sa amin lang naman po, bilang the head of the Special Operations Group, ginagawa po namin ang aming trabaho, ginagampanan po namin ang aming responsibilidad. And the mere fact na na-acknowledge po yung ginagawa namin, ginagawa ng aming mga tauhan na patas ang panghuhuli, wala pong selective na nangyayari. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lang. Totoo po. The mere fact na ganun po, na-acknowledge po kami ng publiko at ng isang individual na napakataas po ang tungkulin din. And that's more than enough for our enforcers to boost their moral. Opo, totoo ho yun. At yun hong ginawa ni Manong Chavit hindi para suhulan. Hindi para suhulan ng MMDA kundi para lalo pang kilalanin hindi nga siya galit hindi siya galit. Hinuli niyo ako. Yun, pero dahil sa ginawa ng mga traffic enforcers ninyo, handa siyang magbigay ng incentive. So na kay chairman ho yun kung tatanggapin. Opo, I leave it to the higher authority na po kung tatanggapin po yan. But then again, ulitin ko po, yung paggawa namin ng paghuli ng wala pong kinikilingan, that responsibility at trabaho po namin yan. Opo. Pero kung kayo tatanungin, halimbawa sabi ni Chairman, Gab, ano tingin mo? Tanggapin ba natin ito? Ano sasabihin nyo kay Chairman? Well, personally po, babalik pa rin po ako sa sinabi ko, na hindi naman po kailangan ng any monetary reward yung ginagawa po naming trabaho. Yung tamang sinasahuran po ang aming mga tauhan, yung mga basic incentives na bibigay, and yung tulad po na sinabi ko kanina, na ma-acknowledge po na talagang nagtatrabaho po ang ating mga enforcers at ang ating ahensya ng tama
at hindi po nagiging selective, more than enough na po yan. Dahil trabaho po yan ng ating mga enforcers. Sige. Kami hindi nyo kami tatanungin kung anong i-advise namin, Sir Gab. Baka doblehin po ni Kala. Sayang parang ayaw nyo pala Sayang. Hindi, kung ganito na lang, Sir Gab, sabihin ni Chairman, hindi na pala cash. Ganito na lang, magpapadala lang kami sa inyo ng water dispenser. Ayan, sa kahabaan ng EDSA dahil napaka-traffic, napakainit ng panahon ngayon para ang ating mga enforcer hindi nabibili ng tubig. Palagay ko pagka ganun, Sir Gab, hindi ka na magiging maselan. Opo, dahil unang-una, that is for the benefit of not only one unit, but the entire enforcement agency or the enforcement team of the MMDA. And alam naman natin, sa init ng panahon, talagang napakahirap. Ginagawa rin po ng ating mga personnel. But for them to execute their mandate, ginagawa po yan at ginagampanan nila yan. Meron ba kayong break? Anong oras ba yung break? Yung heat break? Heat stroke break. Break namin. Meron po yan sa umaga, meron din po yan sa hapon, na ang ating mga field personnel ay nabibigyan po ng oras, ng 30 minutes, para kahit pa paano makapag-refresh, makainom po ng tubig, makapagpahinga, dyan po sa init ng araw na yan, sa kahabaan po ng buong Metro Manila. So meron po tayong mga water stations na nakalatag po all throughout the major thoroughfares such as EDSA, C5, Commonwealth. And aside from that po, hindi lang po tubig ang nakahanda po dyan. Meron po tayong mga booth or meron po tayong sinet up na mga areas na kung saan meron din pong mga libreng check-up ng BP. Yun, importante yun. Yes, yung mga medical attendant po namin, andyan po sila to attend to our enforcers. And ang maganda pa po dito, hindi lang po enforcers ang makikinabang, even the water stations po natin. Lahat po, even the motorists, yung mga nagmumotor, kung sa tingin po nila, kailangan po nila mag-refill ng tubig, kailangan po nila magpa-check ng blood pressure, libre po ito para po sa publiko. Yes, sir. Sir Gab, maraming salamat po. Ngayong araw na to, holiday, may pasok ang mga enforcer nyo, ha? Yes, meron pa rin may po. May pasok. Pero pwede na siguro dumaan sa EDSA busway. Wala namang pista official naman Ang kulit. Tay pa rin po. Bawal pa rin. Opo. Sir Gab, thank you. Magandang morning. Good morning din po, Katony and Sir Jerry. Maraming salamat po. Salamat po. Mabuhay po kayo. Si Mr. Paano ba tawag sa kanya? Hindi naman siya officer, hindi man siya colonel, no? Hindi katulad ni Bong Lebria, colonel Sir Gab na lang. Sir Gab Go. Ang pinuno ng MMDA Special Operations Strike Force. Samantala, wala pong balak ang Pangulong Bongbong Marcos na magdeklara ng National State of Calamity sa gitna ng El Niño phenomenon. Ayon sa Pangulo, bagamat ramdam ang epekto ng tagtuyot sa bansa, hindi pa naman ito maituturing na kritikal. Pero kumikilos anya ang gobyerno para matugunan ng El Niño gaya ng pagtatayo ng mga dam, pag-aayos ng mga irigasyon at paghahanap ng mga bagong pamamaraan sa pagtatanim. Walong lugar sa bansa ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa matinding epekto ng El Niño. We look at them by area. Hindi ito iba-ibang problema sa bawat lugar. Hindi naman pwedeng shotgun lang one size fits all. No? It hasn't. So we look at each area and see what it is that they need. So that's what we are. That's the way we are handling the local states of calamity that the local governments are declaring. Yan po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Tinabla ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kondisyon na hinihingi ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy bago ito sumuko. Ayon sa Pangulo, walang karapatan si Kibuloy na magbigay ng kondisyon sa gobyerno dahil siya ang akusado. Git ng Pangulo, ang tanging maipapangako niya kay Kibuloy na matagal na rin naman niyang kilala ay bibigyan ito ng malasakit at isang patas na proseso. Pinangangambahang magkaroon ng shortage o kakulangan sa bakuna kontra pertussis sa bansa sa Mayo.
Ito po ang pangamba ni Secretary Ted Herbosa ng Department of Health sa gitna ng pandaigdigang kakapusan ng bakuna laban sa nasabing sakit. Ayon sa kalihim, sa Hunyo pa darating ang biniling 5-in-1 vaccine ng DOH, lalo't gagawin pa lang ang mga bakuna kapag umorder ang isang bansa, kaya may lag time. Baka anya ang kailangan umorder pa sila ng lumang klase ng bakuna na kung tawagin ay DPT na kaya lang labanan ang diphtheria, tetanus at pertussis. 3 hackers ang umatake sa computer system ng Bureau of Customs. Tinukoy ng tech watchdog na Deep Web Connect ang data breach na ginawa ng local hackers na Death Note Hacker, ex-komunikado at Philippine Hacking University. Ayon sa Deep Web Connect, kabilang sa naapektuhan ng data breach ay ang API credentials, MySQL credentials, MS SQL credentials, pati na ang Azure repo at broker account credentials. Dagdag ng Deep Connect Web na kompromiso rin ng hacker ang personal data ng mahigit sa 2,000 empleyado ng Bureau of Customs at mga account credentials ng mga brokers. Tumanggi si Vice President Sara Duterte na magkomento sa resulta ng pre-election survey ng Pulse Asia kung saan nauna si Senator Raffy Tulfo. Sa naturang survey, nakakuha ng 35% na suporta habang 34% naman kay VP Sara na nasa pangalawang pwesto. Ginit ni Duterte, malayo pa ang eleksyon at sa halip ay mas mainam na sama-sama munang magtrabaho ang lahat para sa nation building. May situational report sa paggunita ng araw ng kagitingan sa Bataan, si RH37, Danny Kumilang. Kamin Danny! Yes, good morning, Tunying Jerry. Tiniyak kayo ng pamunuan ng Bataan PNP ni PD Colonel Farmer Tria at ng Presidential Security Group ang seguridad ngayong araw sa mga dadalong VIPs, lalo na sa Pangulo ng ating bansa sa 82 paggunita ng kagitingan ngayong April 9, 2024 sa lalawigan ng Bataan. Ayon sa pamunuan ng Bataan PNP, nasa 1,015 alagad ng batas kasama na ang Philippine Army at iba pang unit at mga volunteers ang ikinalat ngayon sa buong Bataan. Makikita ang mga ito ngayon dito sa mga pangunahing lansangan ng Bataan, Roman Superhighway, hanggang paakyat ang bundok ng Mount Samat Shrine sa Diwa Pilar Bataan, kung saan gaganapin at ang pagdiriwang at magtutungo ang Pangulong BBM. Kabilang sa mga inaasahang dadalo ngayon, selebrasyon alas 8 ngayong umaga ay itong sina Department of National Defense, Secretary Galberto Teodoro Jr., National Historical Commission of the Philippines, Chairperson Lisa Guerrero Nakpil, Bataan Governor Jose Enrique Garcia III at iba pang local government official na lalawigan at si Japanese Ambassador Edu Kasuya. Pagkatapos ng Pangulo sa pagdiriwang sa Mount Samat, pupunta naman ito sa isasagawang turnover ng NHA Housing alas 9 ngayong umaga sa lungsod ng Balanga. Para sa iba pang detalye ng pagdiriwang ng araw ng kagitingan, tayo ay magbabalik mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH. Dito si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Danny. Susunod! Tito Boy! Dito na, abangan na ninyo ang TV host na lagi daw mainit ang ulo sa kanyang show. Sino siya? Inaabangan na yan ni Kuya Jerry Labasan at ni Kuya Dominic Jorge. Dahil birthday pala ngayon ni Kuya Jerry Bartolo. Kuya Jerry Bartolo, happy birthday. Happy birthday. Kuya Christopher Neposcua, happy birthday din sa'yo. Mayroon pang isang nagbe-birthday. Si Kuyang Edgard Cabangon. Birthday pala nito si Kuya Edgard Cabangon. Happy birthday. Laban tayo dyan. Ayan. At si ating Goya Magno. Happy birthday, Ate Goya. Belated. At magandang morning din kay Boss Jomay Parroco. Jomay. Abangan ninyo. Attorney Reds. Ayan, Attorney Reds. 12 minutes bago ang alas 8 ng umaga, Engineer Tony Nanggel. Abangan mo si Gorgie Rula dahil ibabalita na niya ang host na laging mainit ang ulo sa pagbabalik ng 7:48. This time.
Oy, doon sa mga mahilig pumitik dyan, kung nasa probinsya din lang ng kayo at nadaan kayo sa magandang farm. Halimbawa, okay, mga magandang palaisdaan. Ngayon, kumbatsero, panahon ng anihan ng palay. Harvest time. Harvest time. Tama-tama. Samantalahin nyo na ang pagkakataon para kayo ay makakuha na kayo, nakapitik na kayo. Pitikan nyo na yan. Larawan. Pitikan nyo na yan. May chance pa kayo na manalo. Saan ka pa? Magkakapera ka? Oo, isubmit nyo na yan para dun sa photo contest ng PAGCOR ngayon 2024. Kung ang gamit nyo yung talagang camera, baka manalo kayo 100,000 pesos. Matindi ha. 8 pipiliin dyan. 8 yan. At kung ang gamit nyo naman ay cellphone o kaya meron kayong drone, yung lumilipad. Baka makasama kayo sa 16 na mananalo ng 50,000. Ang lahat ng entries kinakailangan kuha mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. Sabi ho ni Chairman Altenco, ang laki ng koleksyon namin. Kaya kami mamimigay ng pera sa pamamagitan ng PAGCOR Photo Contest. Antindi naman ni Chairman. Chairman, beke naman. Laban tayo dyan, Chairman. Ayan, so ito pong photo contest na ito ng PAGCOR, pwedeng sumali kahit 16 years old lang. Ayan 16 years old pataas. Salin na! Pangunahing balita sa showbiz. Oy, Kaso Jimenez. Matatapos na pala tayo Matatapos na pala tayo Anniversary nyo na pala. 35th anniversary nyo pala ni Ka Aida. 35 years old na pala nagtitiis sa'yo si Ka Aida. Talaga. At magandang morning sa masipag nating budget secretary, Amina Pangandaman. Secretary Pangandaman, baka pwede namin kayo ma-interview. Tungkol dito sa mga benepisyo at compensation na dapat ay tinanggap ng mga health workers. Ay, pagkakataon yan, Chairman, Secretary, bigyan mo naman kami ng chime. Konting panahon. Konting pagtingin. Napakasipag naman kasi nito si Secretary. Pero wag mong papasa kay Yusek Gades, ha? Ikaw ang gusto naming ma-interview, Secretary. Mr. Jerome Tang, magandang morning. Oras po natin, Mr. Jerome Tang. Gochaplak. 4 minutes na lang pala, alas 8 na. Sino ba itong TV host na laging mainit ang ulo sa kanyang show? Ano to, live? Live na alamin nga natin ang balita mula kay Gorgie Rula. Magandang morning, Gorgie! Magandang morning, Katuning at Ka-Cherry. My gosh, na-miss ko kayo in fairness I miss you too. We miss you too. Oh yes, pero ewan ko kung mamimiss ng mga staff itong si TV host dahil natitense daw sila, halos everyday natitense daw sila pag nandiyan si TV host kasi mainit na raw yung ulo niya. Ganon? Sa kanilang bagong setup ng kanilang production. Dati kasi, Katuning at Ka-Jerry, tanggap sila ng sweldo pag nagsishow. Ngayon, sila na ang nagpapasweldo. Iba na kapag producer ka, di ba? Kasi sila na yung isa sa mga producers. Siyempre, magpapalabas ka ng pera. Kapag nagpuproduce ka ng isang show, hindi yung parang pagkatapos yun ng show, mayroon nakabig na kita. Hindi ganoon. Dapat mahaba ang PC mo. Dapat meron pa kayong panglabas ng pera para sa mga expenses sa mga gagamitin nyo sa araw-araw na show. Hindi daw siya sanay sa ganung setup. Dati naman kasi, tumatanggap na siya ng sweldo. Ngayon, sila na ang nagpapaluwal ng production. Hindi ganun kadali. Kaya, lagi daw may tensyon. At minsan, parang hindi raw sila nagkikita sa mata ng kanyang mga co-hosts. They don't see eye to eye? Why? Yes. Why? But why? Eye to eye. Are they blind? Hindi na sila, hindi na gusto yung ganito. Dati, kumikita ako. Ngayon, ako na nagpapaluwal ng dako. So, ano bang setup nila? Parang line producer ba sila o co-production? Paano ba? Co-production. Oo, siyempre, maglalabas ka pero hindi naman pwede yung isang producer lang maglabas ng pera, kundi lahat kayo. Ang latest, siyempre, nagsisimula pa lang, hindi ka agad ninyo makukuha yung kita dahil may advertisement papalabas.
Oo, matagal bago ka makakuha sa mga advertisers. So, medyo naiinis na siya. Ba't ganito? Naku. Dati, ang laki na kinikita ko. Ngayon, ako na yung naglabas. Baka hindi na ngayon magaganda ang mga jokes niya. Pwede pa rin naman. Kaya pa natin sakyan yung mga joke. Parang gano'n naman talaga, di ba? Minsan, siguro pag pag wala ka sa mood, hindi na rin ang hihirit mo sa mga jokes mo. Kaya, pakiramdaman na lang natin sa tatlong host. Kaya kung sino sa kanila yung laging maginip ang julo. Tatlo sila? Pili ka na lang doon sa tatlo na yon. Hindi, kaya wala dyan. Binigyan mo na kagad yung clue. Hindi dyan kasama si Katunying at saka si Jerry dahil dalawa lang. Dalawa lang. Ang pagpipilian mo. Tatlo lang ang pagpipilian ninyo. Kaya, ayun, tingnan na lang natin din. Kasi mukha naman okay yung production nila, pero ewan natin kung kakayanin nila yung ganun galing labas ka ng labas sa karatuhan sa pinaproduce ninyong show. Yan ang muna chika natin ngayong umaga. Katunying at Jerry, tapos si Gorgie Rula tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Congratulations. Thank you, Gorgie. Congratulations pala sa Photon saka sa Cherry Tigo, Kumbachero. Sa matagumpay na participation nila sa Manila International Auto Show. Congratulations! At baka naman gusto nyong magpapalit ng bubong ng bahay. Ay, buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Ang tanong, double pay ba ngayon? Yes! Yes! Pero sabi po ng Dole, kung hindi ka pumasok kahapon ng walang paalam, No! Bukas ba sa celebration ng Eid al-Fitr? May pasok ba? Meron! Ang mga gustong double pay. Makadagdag ng at least 30%. 30% kumbachero. Ayan. Special holiday. Kaya ano pang hinihintay ng mga nagbakasyon dyan? Huwag kayong pumasok bukas para maluwag-luwag dito sa Metro Manila. Iyon! Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!